Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Sa kabila ng pagtatangkang harangin ni Han ng malakas na atake gamit ang kanyang kalasag, napakatindi pa rin ang tama kaya't napaatras siya at bahagyang nawala ng balanse. Ang saglit na pagkakagambala na iyon ay naging pagkakataon ng ibang goblin para umatake, ngunit nanatiling alerto si Han at mabilis na pinatay ang mga sumugod sa kanya. Dahil alam niyang napakadelikado ng sitwasyon, agad din niyang hinarang ang mga asong gubat na tangkang umatake sa kanya. Biglang napalingon siya kay Yolka na napapalibutan ng maraming goblin at malapit ng salakayin. Napaisip si Han kung hindi ba talaga ito marunong ng teleportation magic. Ngunit bago pa man makalapit ang mga halimaw, mabilis niyang binuhat si Yolka sa kanyang mga bisig at dinala ito palayo mula sa mga goblin. Sa gitna ng kaguluhan, nagtataka si Yolka kung ano ang ginagawa niya. Habang nagmamadaling dalhin siya ni Han sa ligtas na lugar, nairitin nitong sinabi na isa siyang sakit ng ulo at tinanong kung bakit siya basta naglalantad ng walang proteksyon. Nalito ang dalaga sa sinabi niya at ipinaliwanag na ginagawang apoy ang lahat ng mana na kanyang iniipon. Nagmadali silang tumungo sa isang bakanting lugar na malapit sa gubat. Ipinag-utos ni Han na doon sila dumiretso upang makaiwas sa papalapit ng mga goblin. Habang nagmamadali, nag-alala si Jenna na baka maipit sila gaya ng dati, ngunit kampanting sagot ni Han na haharapin nila ang anumang balakid pagdating sa gubat. Habang tumatakbo, mahigpit na hinawakan ni Han ang kamay ni Yolka at pinaalalahanan itong magsimulang mag-cast ng mahika pagpasok nila sa gubat at puntiryahin ang lugar na pinanggalingan nila. Samantala, nagreklamo si Yolka na masakit ang kanyang kamay at hiniling na luwagan ng kaunti, sabay sabing susundin niya ang kanyang payo. Habang unti-unti silang lumalayo sa mga goblin, napatingin si Jenna sa mga humahabol at sinabi niyang ligtas na silang makakapasok sa gubat. Nang makita ni Han na narating na nila ang bukirin sa pagitan ng kapatagan at gubat, binitiwan niya ang kamay ni Yolka at inutusan itong pumasok na agad. Dahil sa biglaang pagkilos, natambo ang dalaga at nagtanong kung bakit ganoon ang trato sa kanya. Malamig na sagot ni Han na hindi siya maaaring pakitunguhan ng mabuti kung mamamatay rin lang siya. Nang ligtas nang nakapasok sa gubat ang kanyang mga kasama, pinilit nila si Han na sumunod dahil delikado sa labas. Ngunit iniutos niya sa kanila na maghintay at tiniyak na susunod din siya. Batid ang paparating na panganib, pinasok niya ang Berserk Mode, na nagpalabas ng nakakatakot na aura at matinding pagnanasa sa dugo upang bigyan si Yolka ng oras makapag-cast ng kanyang mahika. Alam niyang mapanganib sa kanyang katawan ang muling paggamit ng Berserk sa parehong araw, pero kailangan niya itong gawin para makapagtamo ng oras. Dahil sa nakakatakot na anyo ni Han, nagatubili ang mga goblin ngunit patuloy pa ring umatake gamit ang kanilang mga armas. Pilit silang sumusugod upang malampasan siya. Halos hindi na makaiwas si Han sa kanilang mga pag-atake nang bigla silang magpakawala ng maraming palaso. Hindi iyon basta-bastang pag-atake. Dahil hit and run tactic ang ginamit ng mga goblin kaya't nabigla siya. Ngunit hindi siya nagpakampante. Sa ikinagulat ng mga goblin, mabilis niyang nilipol ang karamihan sa kanila gamit ang mabilis at eksaktong paggalaw ng kanyang espada. Matigas niyang idineklara na wawasakin niya ang galaw ng mga halimaw at hindi nila siya mapipigilan. Ngunit biglang nagwakas ang kanyang Berserk Mode, iniwan siyang mahina laban sa paparating na atake. Tinamaan siya ng isang halimaw at napadapa sa lupa kung saan agad siyang inapakan ng isang dambuhalang lobo gamit ang mga paa nito. Hindi siya makakilos, sinamantala ito ng isang goblin at tinangkampas langin siya, ngunit mabilis na nag-respawn si Aaron at sinaksak ang lobo gamit ang sibat, dahilan upang magmintis ang goblin na nakasakay dito. Ginamit ni Han ang pagkakataon at mabilis na bumangon. Pinayuhan niya si Aaron na bumalik na sa gubat habang siya naman ang bahala sa mga halimaw. Dagdag pa niya, pagsasama-samahin niya ang mga ito at sabay-sabay tatapusin, at inutusan si Aaron na sogpuin ang sino mang tatakas papunta sa kanyang panig. Habang patuloy siyang hinahabol ng mga halimaw, nag-aalala siyang tinanong kung tapos na ba si Yolka sa kanyang spell. Agad na sumagot si Jenna na natapos na ito. Determinado, sumugod si Han sa target na lugar na may dalawang goblin pang humahabol na nais siyang patayin. Ngunit mabilis siyang tumalon, at sa ipinakitang husay sa labanan, pinaslang niya ang mga goblin. Samantala, naghahanda na si Yolka na pakawalan ang kanyang mahika, habang si Han ay patuloy na nagtitipon ng mga halimaw sa iisang lugar. Pagkatapos ay pinakawalan ni Yolka ang mahika, na lumikha ng isang buhawi ng apoy na lumamon sa kanilang mga kalaban. Habang dama ang panganib, mabilis na tinakpan ni Han ang sarili gamit ang kanyang kalasag upang protektahan ang sarili mula sa nagbabantang apoy. Nang makita ang lakas ng buhawi ng apoy, pinuri ni Han ang kahangahangang kapangyarihan, habang si Jenna ay namangha rin sa gayong mahika. Dahil may natitirang ilang goblin, agad na inutusan ni Han sina Jenna at Aaron na tulungan si Yolka at tapusin ang laban. Sa pagharap ng bida sa isang mabagsik na goblin, napagtanto niyang siya'y sobrang pagod at napapaatras. Dahil dito, nagpasya siyang kung hindi niya matatalo sa lakas, gagamit na lang siya ng kasanayan.
Nakailag si Han sa atake ng Goblin, ngunit bago niya magamit ang kanyang kasanayan, tinapos na ito ni Jenna gamit ang isang bihasang pagpana. Mabilis namang kumilos si Aaron at pinatay ang asong gubat na handa ng umatake kay Han. Matapos iyon, masiglang sinabi ni Aaron na kung pagod si Han, siya ang magpoprotekta rito. Ngunit sagot ni Han, mayabang ka rin. Samantala, habang sumusugod ang mga Goblin na nakasakay upang atakihin si Jenna, magaan itong nag-backflip sa ere. At pinaslang ang mga halimaw gamit ang tumpak na punyal. Kasabay nito, isang mabagsik na lobo ang tumalon kay Yolka. Nananatiling nakapikit at nakatuon sa pagbuo ng kanyang mahika. Ngunit biglang pinana ni Jenna ang mukha ng lobo at ito'y bumagsak. Dahil nag-aalala para sa kaligtasan ni Yolka, mabilis na hinikayat ni Jenna na magising at tumakas. Ngunit napagtanto niyang hindi pa tapos ang orasyon. Kaya't agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na magtago. Sa sandaling iyon, iminulat ni Yolka ang kanyang mga mata. Kundiat natapos na ang pag-awit ng mahika at handa na siyang umatake. Samantala, tumakbo sina Han at Aaron patungo sa mga halimaw upang tipunin ang mga natitira at sunugin ang mga ito. Maya-maya'y bumagsak ang mahika ni Yolka na animoy bulalakaw. At nilamon ng apoy ang lahat ng kaaway. Nasa ilalim ng kanyang kalasag, pinag-isipan ni Han ang posibleng panganib ng ganoong kapangyarihang mahika. Napagtanto niyang maaari rin silang madamay sa tindi ng apoy. Habang nakahiga, tumingin siya sa paligid upang tingnan kung tapos na. Ngunit biglang lumundag mula sa apoy ang isang goblin na tila hindi tinamaan ng orasyon. Sa oras na iyon, nagbitaw muli si Yolka ng panibagong orasyon. At nabuo ang panibagong buhawi ng apoy na mas malaki pa kaysa kanina. Napakalakas ng dagandong na halos matangay si Jenna. At nasunog ang paligid ng kagubatan. Sa kabila ng kaguluhan, nanatiling matatag at hindi natinag si Yolka. Dahil sa kanilang walang humpay na pagsisikap, nalinis ang buong lugar. At itinanghal si Yolka bilang pinakamahalagang mandirigma, dahilan upang tumaas ang antas nila ni Aaron at Yolka. Nang sila'y mateleport pabalik, nagulat si Aaron sa bisa ng mahika ni Yolka. Sapagkat higit sa 20 goblin ang natapos ng isang hampas lamang. Napahanga rin si Jenna at sinabi niyang kamangha-mangha iyon. Ngumiti si Yolka at buong pagmamalaking inangkin ang kapangyarihan ng apoy. Pinatutunayan ng nauna niyang sinabi na mabibigla sila sa kanyang mahika. Ngunit bigla siyang nawalan ng malay, at agad na tumakbo si Jenna upang alalayan siya. Ipinaliwanag naman ni Han na kulang si Yolka sa mana. Dagdag pa niya, kapag mag-orasyon ito ng mahika sa loob ng 1 minuto, wala siyang magawa at kinakailangang protektahan siya ng kanyang mga kasama. Bukod pa rito, hindi siya makagamit ng mga protection spell. At ang kanyang lakas, resistensya, at liksi ay mas mababa pa kaysa isang 1-star. Naalala ni Han ang mga panahong siya isang master, kung saan marami na siyang ginamit at iniligtas ng mga salamangkero. Ngunit bihira siyang makatagpo ng uri tulad ni Yolka. Kung ikukumpara daw siya sa isang tank, para bang tinanggalan ito ng gulong at armor, at pinalakas lamang ang kanyan. Ngunit inaamin niyang tunay na makapangyarihan si Yolka. Maya-maya, lumabas na sila ng piitan. At inisip ni Han na panahon na upang umangat sila mula sa simpleng formation ng close, mid, at long range na koponan. Kinabukasan, matapos mag-login, itinayo ni Master Wutiva ang eksklusibong pasilidad para sa mga mage. Ito ay isang mahalagang yugto dahil na-unlock ng Master ang iba't ibang bahagi ng pasilidad, kabilang ang Magic Research Lab at ang kaukulang tungkulin nito sa pananaliksik. Natapos din ang Alchemy Lab na nagpalawak ng posibilidad para sa paggawa ng mga item, kaya't maaari na silang lumikha ng iba't ibang uri ng kagamitan. Kumpleto na rin ang aklatan, at maaari nang matuto at maghasa ng kanilang kaalaman ang mga mage. Samantala, ang 3 pandagdag na gusali, ang Training Grounds, Magic Research Lab, Alchemy Lab, at Library, ay nagsanib upang bumuo ng bagong Magic Hall. Sa kabilang banda, sinasanay ni Han si Yolka sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa kanya sa lupa. Naguguluhan siya kung bakit niya kailangang gawin ito, at bakit ang isang mataas ang kalidad na gaya niya ay sumasailalim sa ganitong klaseng mabangis na pagsasanay, gayong ginagamit niya ang kanyang isip at hindi lakas. Bilang tugon sa mga tanong ni Yolka, sarkastikong sinabi ni Han na makontento na lang siya sa pagkain ng patatas, na parang ipinahihiwatig na ang karne ay para lamang sa mga umaasa sa pisikal na lakas. Gayunpaman, sa loob-loob niya, alam ni Han na kahit hindi gaanong mahalaga ang pag-iwas habang nagkakas ng mahika, kailangan pa rin ni Yolka na matutong umiwas sa mga atake sa sarili niyang paraan. Pinipilit niya itong pabilisin ang takbo kahit nag-aalala si Yolka kung talagang kailangan ang pagsasanay na iyon. Nang mabwisit si Han sa mga reklamo niya, binigyang diin niya na ang stamina ay napakahalaga sa larangan ng labanan ng espada at sibat na mas mahalaga kaysa sa hindi komportableng damit na suot ni Yolka. Habang patuloy silang tumatakbo, ipinaliwanag ni Yolka na ang kasuotan niya ay isang espesyal na magic item na likha ng kanyang pamilya. Pinapahusay nito ang lakas ng flame magic, at ang damit na suot niya ay partikular na inihanda para sa kanya.
Sinabi ni Han na ang pagsasanay sa stamina na ipinapanukala niya ay hindi pa ganoon kabigat, 3 ikot lamang sa track araw-araw sa katamtamang bilis, nang walang dagdag na bigat. Ikinumpara pa niya ito sa sariling training regimen na mas mahirap kaya't madali lang ito ayon sa kanya. Sa kabila ng mga paliwanag, handa pa rin si Yoka na harapin ang hamon kahit nagrereklamo siya at itinuturing itong kalupitan. Biglang tumakbo si Han at sarkastikong sinabi na parang gusto ni Yoka ng patatas para sa hapunan at dapat niya raw sabihin iyon kay Chloe. Habang tumatakbo, napansin ni Han na si Master Wutiva ay nanunood lang at walang ginagawa pero inaamin niyang nakakaaliw itong panoorin. Sa ngayon, dahil napakalayo pa ng ika-10 palapag, sinuwerte silang makakuha ng isang mage at nabuksan din ang magic hall. Dahil nagbukas ang mga dungeon kahapon, nakuha nila ang 3 uri ng materyales mula sa weekday dungeons. Maraming materyales ang nasa imbakan at hinihintay ang utos ng master, kaya naisip niyang tamang oras na para gumawa ng mga consumable item gaya ng potion. Pagkatapos mag-logout ng master, nagtungo si Han sa magic hall at iniutos kay Jenna na huwag hayaang makatakas si Yoka, na halatang pagod na pagod. Naisip ni Han na ang potion crafting ay karaniwang high-level na gawain na nangangailangan ng pharmacist o alchemist. Pero katulad ng paggawa ng sandata, maaari niya itong gawin gamit ang minigame kahit wala ang kinakailangang kasanayan. Pumasok ang bida sa magic hall, nakakita ng ilang libro ngunit hindi niya mabasa ang mga ito, kaya nagsimula siyang gumawa ng potion. Maingat niyang inilagay ang mga sangkap at sinimulan ang potion crafting minigame, na kahawig ng rhythm game. Mabilis at mahusay niyang nalampasan ang mga hamon at nakagawa siya ng low-grade health at mana potions. Namangha si Esel sa galing niya at nakamit nila ang 6 na health potions at 2 mana potions. Tinitigan ni Han ang mga potion at naisip niyang maaaring maghinala ang master, pero mas mabuti na iyon kaysa mamatay dahil sa pagtitipid. Maya-maya, tinawag niya sina Aaron at Jenna at ipinaalala na mayroon na silang opisyal na mage, at sumang-ayon ang dalawa. Tinanong ni Han kung alam nila kung bakit niya dinala ang brasero, ngunit wala silang ideya. Bigla niyang isinawsaw ang kamay sa nagbabagang uling, ikinagulat ni Aaron at Jenna. Matatag niyang sinabi na kung si Yoka ay kokontrol sa apoy, kailangan din nilang masanay sa apoy. Nagbilang siya ng hanggang 10 at pag-alis ng kamay niya, sunog at namamagana ito. Ngunit sinabi niyang ayos lang iyon dahil mabilis din namang gagaling sa waiting room. Ipinaliwanag niya na dahil gumagamit ng apoy si Yoka at lalaban sila sa tabi niya, kung hindi sila masasanay, sila ang mauunang maluto bago pa ang kalaban. Nabahala si Jenna kung bakit nila kailangang gawin iyon, at nagtanong si Aaron kung hanggang kailan tatagal ang pagsubok. Sagot ni Han, hanggang kayanin ninyo. Sa loob-loob niya, alam niyang kailangan nila itong gawin hanggang makuha nila ang fire resistant skill. Upang kumbinsihin si Aaron, pinaalala niya ang sinapit nila sa ika-5 palapag at binalaan na huwag maging kampante. Nang lapitan ni Aaron ang brasero, hinawakan ni Han ang kanyang kamay at sinabing gawin niya ito sa lugar na walang makakakita dahil wala siyang sadistang hilig na panoorin itong sumisigaw sa sakit. Samantala, natakot si Jenna at tumangging gawin iyon. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Han ang kanyang kamay at mariing sinabi na ipapagawa niya iyon kahit ayaw niya, kaya't nagulat si Jenna at napatili ng may pagkadismaya. Tinanong siya ni Han kung tatakbo ba siya palayo tuwing gagamit ng mahika si Yoka kahit hindi niya kayang protektahan ang sarili o gumamit ng movement magic. Sinabi niya na kung hindi nila po protektahan si Yoka, mamamatay ito. Kaya ipinunto niya kay Jenna na kung ayaw niya masayang ang mage na nakuha nila, kailangan niyang matutunan ang kasanayan bago umabot sila sa ika-10 palapag, at napilitang pumayag si Jenna. Muli namang hinarap ni Han si Aaron at iginiit na kailangan nitong makuha ang pain resistant skill. Binigyan niya ito ng punyal at pinayagang gamitin iyon sa anumang paraan. Inamin niya magiging masakit at hindi kanais-nais, pero kailangan ito dahil kahit kaya ng health potion na ibalik ang kalusugan, may kasamang matinding sakit. Ipinaliwanag niyang kung gusto nilang lumaban habang nagtitiis, mahalaga ang pain resistance. Samantala, nag-aalala si Jenna kung kailangan niya ring gawin iyon, sinabi ni Han na hindi muna ngayon, ipagpaliban na lang natin. Ngunit sinabi ni Han na mas mainam na matutunan niya ang mabilisang pagpapalit mula pa na papunta sa maikling punyal, at lumaban sa malapit o malayo depende sa sitwasyon. Binuwag ni Han ang dati nilang close, mid, at long formation at nagpakilala ng bagong estratehiya, isang tatsulok na si Yoka ang nasa gitna. Ipinalam niyang magsisimula ang training para rito bukas. Binigyan din niya kay Jenna na kahit hindi niya ito gusto, may mga pagkakataong hindi siya o si Aaron ang makakapagprotekta kay Yoka, kaya dapat si Jenna ang sasalo sa isang bahagi ng depensa. Para kay Han, parang prinsesang pinoprotektahan si Yoka, ngunit kailangan ito para lubos na magamit ang kakayahan ng mage. Naisip ni Han na ang Double Magician System ang pinakamabisang komposisyon sa Pick Me Up, pero nanghihinayang siyang wala silang pangalawang support type magician.
Sinabi rin niyang bagamat nasa ikasyam na palapag pa lang sila, malamang na ibang party ang iatas para magbigay ng karanasan sa pag-akyat ng tore. Naisip din niya na dahil aktibo pa ang chain quest, hindi sapat ang isang party lamang, at karaniwan na ang pagbuo ng sub-party, na tiyak alam din ni Master Wutiva. Pinaghihinalaan niyang ang ikasampung palapag ay may misyon na mangangailangan ng dalawang party na magtutulungan. Dahil ito ay isang quest ng kooperasyon, mas mataas ang antas ng hirap at panganib, kaya't hindi sila maaaring maging kampante. Sa hangaring palakasin ng sarili, muling sinindihan ni Han ang brasero, inilubog ang kamay sa nagbabagang uling, at pinigil ang kanyang sigaw gamit ang tela. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na sakit at pagtitiis, nakamit niya ang kasanayang fire resistance. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.